Hindi makapaniwala, nanlaki ang mga mata ni Lu Sheng habang nagtatanong, ano? Nasira na ang depensa. Sigurado ka ba? Isang lilang espiritual na enerhiya ang bumalot sa binata. Agad naramdaman ni Lu Sheng ang lahat sa paligid. Sa sumunod na iglap, ang lalaking nasa harap ni Lu Sheng ay biglang nakaramdam ng hindi nakikitang pagyanig na nagmumula sa kanya. Ang pagyanig na ito ay nagparamdam sa kanya na tila humaharap siya sa isang unos, pakiramdam niya ay lubos siyang natatagos, at lalong lumalim ang takot sa kanyang puso. Naku, ito ang espiritual na lakas ng opisyal, naisip ng sundalo, parang kayang tagusin ang kaluluwa ko. Ang espiritual na lakas ni Lu Sheng ay walang pag-aatubiling lumabas, patuloy na lumalawak ang kanyang pandama. Makalipas ang ilang sandali, binawi ni Lu Sheng ang kanyang pagmamanman, may bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Tinitigan ni Lu Sheng ang mga mata ng lalaki at nagtanong, alam ba ng militar na nasira na ang linya ng depensa? Wala bang reinforcement na darating? Tumingin ang lalaki kay Lu Sheng, pinagpapawisan ng malamig at sumagot, matagal na naming naiulat sa militar. Sabi nila may darating na tulong at pinaghintay kami. Ngunit nang tuluyang masira ang depensa, ang dumating lang ay utos na umatras. Kung gayon, bakit hindi pa kayo umaatras? Tanong ni Lu Sheng. Yumuko ang lalaki, na nahimik saglit bago sumagot, hindi umalis ang aming commander at namatay na siya. Kaya hindi na rin kami alis. Naisip namin, bago kami mamatay, makapatay man lang sana kami ng isa pang halimaw. Ayos lang kahit saan kami mamatay, basta't kasama namin ang commander. Bahagyang natahimik si Lu Sheng, pagkatapos ay nagtanong muli, anong mangyayari kapag nasira ang linyang ito ng depensa? Malungkot na yumuko ang lalaki at sumagot, ang magkabilang panig ng depensa ay maaapektuhan. Kung hindi agad makakabalik para ipagtanggol at lipulin sila, maaari pa itong umabot sa ligtas na sona. Nag-isip saglit ang lalaki, saka gumamit ng ilang simpleng salita para ibuod, sa madaling salita, maraming mamamatay. Bahagyang natigilan si Lu Sheng nang marinig ito. Tumango si Lu Sheng, naiintindihan ko. Pagkatapos, malamig na tumalikod ang binata at nagpatuloy sa paglakad pakanluran. Hindi siya mabilis, hindi rin mabagal, ngunit ang kanyang bilis ay kahanga-hanga. Nang makitang papalayo na ang anino ni Lu Sheng, tila may naalala ang lalaki at sumigaw, opisyal. Ang lugar na iyon ay isang war zone na puno ng mababangis na halimaw na dumarating. Alam ko. Ang boses ni Lu Sheng ay nagmula sa malayo, kalmado mula simula hanggang huli. Pupunta ako roon para tingnan kung mayroon pa akong maililigtas. Agad na natulala ang lalaki, nagdududa kung tama ba ang kanyang narinig. Hindi makapaniwalang napanganga ang lalaki. Iligtas? Mag-isa lang siya. Sa isang kisap mata, naglaho si Lu Sheng. Kumilos si Lu Sheng na parang hangin, tulad ng isang malaking ibon na lumilipad sa pagitan ng mga gusali. Matapos umabot sa ikapitong antas ang kanyang espiritual na lakas, sinubukan ni Lu Sheng na lumipad gamit lamang ito. Nagawa niya nga, ngunit mas mabagal kaysa pagtakbo sa lupa. Sa ilang espesyal na sitwasyon, ito ay lubhang kapaki-pakinabang, tulad ng pagtalon mula sa eroplano nang hindi nangangailangan ng parachute. Tumawid sa mga guho ng lungsod, papalapit si Lu Sheng sa labas ng bayan. Ang lugar ay unti-unting nagiging maingay, mga ungol ng halimaw, putok ng machine gun, pagsabog ng kanyon, halo-halong sigaw ng galit, mga baliw na hiyawan, at malakas, brutal na tawanan. Huminto si Lu Sheng sa tuktok ng isang mataas na gusali sa gilid ng lungsod. Pinagmasdan niya ang eksena sa ibaba, walang nakaligtas sa kanyang paningin. Maraming armored vehicle, tangke, at iba't ibang abandonadong sasakyan ang nagpapatong-patong, bumubuo ng isang mahabang linya ng depensa, mga 4 hanggang 5 metro ang taas, na pumapalibot sa gilid ng lungsod. Ang tanawing ito ay nagpaalala kay Lu Sheng sa ilang mga laro at pelikula tungkol sa katapusan ng mundo mula sa kanyang nakaraang buhay. Nasa unahan lang ang linya ng depensa. Sa kasamaang palad, ang depensang militar na ito ay nasira na. Napatingin si Lu Sheng sa tanawin sa harapan, na mangha. Ang mga halimaw ay parang rumaragas ang alon mula sa malalayong kuweba sa ilalim ng lupa,
sumusugod patungo rito. Makikita na hindi lang isang level 7 na halimaw ang gumagala sa larangan ng digmaan. Ang dahilan kung bakit hindi pa tuluyang nakakapasok ang alon ng mga halimaw na ito sa mga guho ng lungsod sa likod ni Lu Sheng ay dahil may isang matigas na apoy na patuloy na nagliliyab sa loob ng linya ng depensa. Nang makita ang napakalaking halimaw at ang makapal na kumpol sa likuran nito, hindi maiwasang masabi ng binata, ang dami talagang halimaw. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmamasid, naintindihan ni Lu Sheng ang pangkalahatang sitwasyon. Tumalon siya pababa mula sa bubong. Walang oras si Lu Sheng para mag-isip pa, kailangan niyang gawin ang lahat para makatulong. Tulad ng sinabi niya sa lalaki kanina, susubukan niyang tingnan kung may magagawa pa siyang pagsagip. Ang pangunahing kondisyon para sa pagsagip ni Lu Sheng ay ang kakayahan niyang umatras anumang oras ng ligtas. Bumulong ang binata, mukhang may mga buhay pa sa malapit. Susubukan kong tingnan kung maililigtas ko pa sila. Malapit sa gitna ng linya ng depensa, may isang maliit na kuta na gawa sa semento at pinatibay ng matitibay na alloy materials. Sa loob ng kuta, may 4 o 5 tao na nakikipaglaban. Isang sundalo sa kanila ang galit na sumigaw, "Lintik! Bakit parami sila ng parami habang pinapatay natin?" Isang lalaking sugatan na putol ang kaliwang braso ang nagtanong sa matandang lalaking nakasalamin sa tabi niya, "Patay na rin ang commander, anong gagawin natin ngayon?" Sumagot ang matandang lalaki, "Ano pa bang magagawa natin?" Patuloy na nagpapaputok ng armas ang grupo. Matapang na nagpatuloy ang matandang lalaki, "Siyempre, patuloy tayong papatay. Pumatay tayo hanggat kaya natin. Nakabawi na ako para sa commander, ngayon, kailangan nating humanap ng makakasama sa kabilang buhay." Walang tigil na naghagis ng granada ang matandang lalaki habang tumatawa ng malakas. Isang maskuladong lalaki sa malapit ang tumawa rin ng malakas. Dumukot siya ng sigarilyo at sinindihan ito sa mainit na dulo ng machine gun. Humitit siya ng malalim, pagkatapos ay kumuha ng isa pang machine gun at nagpatuloy sa pagpapaputok. Hawak niya ang 2 machine gun, walang tigil sa pagpapaputok. "Tama! Bawat mapatay natin ay pakinabang. Pagkatapos kong maubos ang mga balang ito, makikipagpatayan ako sa mga halimaw na to." Ang matandang lalaki sa likod, na may hawak na pampasabog, ay masiglang sumagot, "Matagal ko nang naihanda ang sapat na pampasabog. Sapat para pasabugin ang lahat ng hayop na ito, siguradong komportable ang pag-alis nila, walang matitirang kahit katiting." Lumingon ang lalaking putol ang braso, may awa sa kanyang mga mata, at sinabi, mukhang hindi nakakayanin ni Lao Dao. Sa tabi, si Lao Dao, na may sugat sa ulo, ay tila walang malay. Nang marinig ito ng iba, napatingin sila sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakahiga sa likuran. Nakita nilang balisa ang kanyang mukha, may dugo sa kanyang ulo at tiyan, malinaw na nasa bingit na siya ng kamatayan. Natahimik ang iba, baka sa kanilang mga mukha ang pagod at sugat. Umalinggaw ang mga pagsabog, napuno ng usok ang paligid. Bigla, ang maskuladong lalaki na may hawak na 2 machine gun ay sumigaw sa sakit, bumagsak siya paatras, putol na ang isang braso. Sa kabila ng sakit, tumawa siya na parang nababaliw. "Hahaha!" Agad na sumigaw ang matandang lalaki, "Hizi!" Walang tigil na kinuha ng matandang lalaki ang lahat ng pampasabog sa kanyang bag at inihagis sa mga halimaw. "Mga lintik na halimaw! Pasasabugin ko kayo!" Mabilis na naubos ang laman ng bag kinapa ito ng matandang lalaki, ngunit wala ng granada o pampasabog na natira. Ngumisi ang matandang lalaki, "Commander, kaming magkakapatid." Kumuha ang matandang lalaki ng parang remote control mula sa kanyang bulsa, handa nang pindutin ang buton. "Commander, susunod na kami sayo." Sa paligid ng kuta, papalapit na ang mababangis na halimaw. Sa loob ng kuta, naramdaman ng mga tao ang nalalapit na katapusan. Nanlambot ang kanilang mga katawan at tuminala sila sa langit. Sa wakas, tapos na rin. Handa na silang harapin ang kamatayan ng buong tapang. Sa sandaling iyon, boom! Isang hindi nakikitang alon ang biglang dumaan.
Ang mga halimaw na nasa kuta ay tila tinamaan ng isang higanteng, hindi nakikitang karit. Isang malakas na hangin ang umihip. Sumigaw ang mga tao, saan galing ang malakas na hangin yon? Sa isang iglap, ang lahat ng ingay ay biglang nawala. Ang natatakpang liwanag ay muling suminag. Pagkatapos, tila may isang malakas na hangin na dumaan, ang mga halimaw sa loob ng kuta ay tinangay palabas na parang dayami. Isang anino ang biglang lumitaw sa tuktok ng kuta, nakatingin sa mga tao sa ibaba. Kalmado siyang tumingin sa paligid at nagsabi, "Okay lang ba kayo? Kung hindi pa kayo patay, tumayo kayo." Umatras kayong lahat. Natigilan ang mga tao, nagkatinginan, ano? Anong nangyari? Ang matandang nakasalamin, pagkatapos tingnang mabuti, ay biglang nagpakita ng labis na kagalakan. Nanginginig niyang sinabi, "Reinforcement." Dumating na ang reinforcement. Kinuyom ng matandang lalaki ang kanyang kamao at tumalon sa tuwa. Lintik! Sino bang gustong mamatay kung pwede pang mabuhay? Mga kapatid, umatras na tayo. Sumilay rin ang pag-asa sa mga mata ng iba pa, sabay-sabay silang nagsitayo. Sa isang iglap, naglaho si Lucieng. Ang nakita lang ng mga tao ay isang anino na parang ipo-ipo, walang habas na pumapatay sa gitna ng mga halimaw. Ang enerhiya sa paligid ni Lucieng ay napakalakas. Pilit na inalis ng lalaking putol ang braso ang kanyang tingin mula sa malabong anino at tumingin sa paligid. Agad siyang natigilan, bahagyang nag-iba ang kanyang mukha, at sinabi, "Teka, tingnan niyo ang reinforcement. Bakit siya lang mag-isa?" Tila hindi narinig ng kanyang mga kasama ang sinabi niya, ang kanilang mga mata ay nakatutok pa rin sa anino sa harapan. Sa sandaling iyon, nililipol ni Lucieng ang mga halimaw sa malapit. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagsalita ang matandang lalaki, "Bakit pakiramdam ko sapat na siya mag-isa?" Isang malaking gintong umiikot na talim ang mabilis na umikot sa ibabaw ng ulo ni Lucieng. Sa bawat paglitaw at paglaho ni Lucieng, isang grupo na naman ng mga halimaw ang nahahati sa dalawa. Ang pilak na sibat sa kanyang kamay, na nababalutan ng nagliliyab na apoy, ay parang isang nagwawalang dragon ng apoy. Ang buong katawan niya ay nababalutan ng nagniningning na gintong enerhiya, tulad ng isang araw. Saan man siya magpunta, bumabagsak ang mga halimaw na parang ginagapas na damo. Ang mga tao sa loob ng kuta ay natulala sa nakikita, malalim na nayanig, hindi makapagsalita. Ang anino ay lumitaw lamang saglit, ngunit ang mga halimaw sa paligid ng linya ng depensa ay nalipol na lahat. Puno ng bangkay ng halimaw ang lupa, dumadaloy ang dugo na parang ilog. Ngunit marami pa ring halimaw. Habang nakikipaglaban, hindi maiwasang masabi ng binata, ang dami sobrang dami, napakaraming halimaw parang walang katapusan. Pakiramdam ni Lucieng ay para siyang bato sa dalampasigan na hinahampas ng walang tigil na alon. Medyo naiintindihan ko na kung bakit nasira ang depensa ng 835 Ye Division, naisip niya. Dahil ang alon ng halimaw dito ay talagang napakalakas, walang katapusan kumpara sa panig ni Yuffie, ito ay hindi bababa sa 4 o 5 beses na mas malakas. Ang mga mababang antas na halimaw ay patuloy na lumalabas mula sa mga kuweba sa ilalim ng lupa. Kahit si Lucieng ay nakaramdam ng bahagyang pressure. At ang pressure na ito ay patuloy na tumitindi. Ngunit sa totoo lang, nasisiyahan siya. Tiningnan ng binata ang mga halimaw ng malamig na mga mata at bumulong, "Kung ganito lang din naman makipaglaban na tayo." Sinamantala ang isang puwang sa pagitan ng mga halimaw, dahan-dahang iginalaw ni Lucieng ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang katawan ay gumawa ng mga tunog ng paghahanda. Kumukulo ang dugo, nagkikiskisan ang mga buto. Tila may kung anong mabilis na gumigising sa loob ng katawan ni Lucieng. Matagal na akong hindi nagpipigil ng ganito, naisip niya, ilalabas ko ang lahat ng lakas ko. Isang masayang labanan. Dahan-dahang itinaas ni Lucieng ang Crimson Star Dragon Pattern Spear sa kanyang kamay. Unti-unting lumitaw at kumalat ang yelo mula sa kanyang paanan. Gagamitin na ng binata ang lakas ng skill ng Ice Queen. Sumigaw si Lucieng, "Frost Sparrow Prison!"
Ang dulo ng pulang sibat ay nagbuga ng maningning na yelo. Isang maliit na frost spirit sparrow ang lumipad mula sa loob ng yelo, ibinuka ang mga pakpak. Ibinuka nito ang dalawang pakpak, matulis na parang yelo. Ngunit sa malaasul na yelong pakpak nito, may mga pulang apoy na nagliliyab. Hindi pa kailanman ginamit ni Lu Sheng ang Frost Sparrow Prison sa totoong mundo. Ngunit ngayong ginamit na niya ang killing move na ito, ang Frost Spirit Sparrow ay nagpakita ng mas malakas na anyo. Kumislap ang anino ng sibat at naglaho. Isang malaking level 7 na halimaw ang humarang sa harap ni Lu Sheng, parang si Godzilla. Ibinuka nito ang malaki nitong bibig na parang palanggana ng dugo, ngunit bago pa man ito makasigaw, ang malaki nitong katawan ay tahimik na nagyelo. Mabilis na dumaan ang Frost Spirit Sparrow sa level 7 na halimaw. Ang malaking estatwa ng yelo ay gumuho. Ang laman loob ng halimaw ay naging sunog na itim na parabang tinupok ng apoy. Ice and Fire Dual Heavens. Kalmado ang mga mata ni Lu Sheng na parang tubig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Bahagyang umisi ang binata. Matagal na siyang pumasok sa second stage ng empty mind state. Ang ikinatuwa niya ay ang malaking pagpapalakas ng second stage ng empty mind state sa kanyang elemental control. Hindi ito maliit tulad ng inakala niya, hindi lang tumaas ang kontrol niya sa isang elemento, kundi kaya na niyang kontrolin ang maraming elemento ng sabay-sabay. Ito ay talagang laban sa kalikasan. Ang natural breathing technique ay napakalakas. Laban pa naisip niya, ang sarap sa pakiramdam. Habang lalong nauunawaan ni Lu Sheng ang teknike na ito, mas nararamdaman niya ang hiwaga sa loob nito. Yelo, apoy, hangin, lupa, kidlat, iba't ibang puwersang elemental ang nagpapalit-palit sa mga kamay ni Lu Sheng, pinahihirapan ang mga halimaw hanggang mamatay. Pumasok si Lu Sheng sa isang uri ng self-forgetting state. Pakiramdam niya ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan ang iba't ibang damdamin tulad ng inspirasyon, pagsabog, at banggaan. Hindi kakaunti ang elemental control abilities na natutunan niya, ngunit bihira niya itong magamit. Maliban sa wind breathing technique at fire breathing technique, ang ibang mga elemento ay madalas na nakatabi lang at hindi nagagamit ni Lu Sheng. Ngayon lang nalaman ni Lu Sheng kung gaano kalakas ang elemental control kapag pinagsama sa martial arts sa larangan ng digmaan. Sumigaw ang binata, Breath of Thunder. Breath of Fire. Nanlilisik ang mga mata, malakas na tumapak si Lu Sheng sa lupa at lumipad pa itaas. Breath of Earth. Breath of Wine. Sunod-sunod na elemental effects ang bumalot kay Lu Sheng, nag-aalab ang kanyang aura. Sa sandaling ito, ang binata ay tunay na isang demonyong hari. Malakas na iwinasiwas ang Crimson Star Dragon Pattern Spear, sumigaw si Lu Sheng, mga hamak. Magsyalis kayong lahat. Umalis kayo sa harapan ko. Isang malakas na hampas ng sibat, boom boom boom. Binalo